So ayan guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? So long time no see na hindi tayo nakagawa ulit ng videos. So ngayon nandito tayo para sabihin ko sa inyo na kung ano yung nakikita nyo doon sa thumbnail natin. Kung bakit tatlo lang sila. At unang-una pala, pasalamatan natin ang lahat ng mga nag-charity vlog. Lahat ng mga charity vloggers. Maraming maraming salamat sa inyo dahil sa inyo maraming mga taong sumaya sa 2025 at sa mga previous years pa. Sobra ninyong napasaya ang mga taong mga nangangailangan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dahil ang pagcha-charity vlog ay hindi po bero. So, congratulations sa inyong lahat at maraming maraming salamat talaga. So, ngayon guys, sasabihin ko sa inyo bakit tatlo lang itong napili natin. Dahil yan talagang lagi nating pinapanood last year, mga previous years. So, si YouTube kasi guys, nagbibigay siya ng recap kung sino yung mga ah, kanang mga top sa mga pinapanood mo. So, itong tatlo talaga ang nag-top sa mga pinapanood ko. Ito silang tatlo. So, ngayon, isa-isahin ko sila, sasabihin kung paano ko sila nakilala, paano ko sila sinusuportahan, bakit lagi ko silang pinapanood. So, ayan. At alam kong magsasabi kayo na, meron pa si ano, meron pa si ano. So, tayo kasi, meron tayong, ano kanya-kanya tayong kagustuhan, kanya-kanya nating nagustuhan ang mga taong pinapanood natin. So, ngayon, uunahin natin dito ay si Sir Pugong Biyahero. Si Sir Pugong Biyahero ay 3 years na pala akong nakasuporta sa kanya. Pinanood ko kung saan ako nag-umpisa, doon ko na nag-umpisang magsuporta sa kanya nung na-discover niya yung isang batang lalaki na sobrang gusgusin yung damit at kung naalala, kung nanood nyo kayo kay Pugong Biyahero, Sir Pugong Biyahero, yung batang nagtsinilas ng bao doon talaga sa taas ng bundok. So yun talagang hinahangaan ko, isa sa hinahangaan kong mga charity vloggers dahil si Pugong Biyahero ay talagang pumupunta talaga sa bundok para hanapin yung mga taong hirap sa buhay. Nakikita natin doon kung gaano kahirap pumunta sa pinakabundok para makita yung mga taong bigyan ng tulong. Siguro ang mga gumagawa nito ay ang mga charity vloggers. Kaya thank you kayo sa lahat ng mga charity vloggers. So, yan, salamat talaga kay Pugong Biyahero dahil ang dami mong natulungan, ang dami mong buhay na binago, may pinaaral ka, may pinapagawaan ka ng bahay, at yun, at pinakita mo sa amin talaga kung gaano kahirap pumunta sa bundok at nakikita natin doon kung ano lang yung mga bahay nila, mga parang ano lang, papag lang yung mga bahay nila. So, ganun din ang bahay namin dati. So, sabi ko nga dati guys, kung may mahirap man dito sa mundo, kami na yung pinakamahirap. Dahil ganun din ang bahay namin. Pero nung nakita ko yung mga vlog ni Sir Pugong Biyahero na talagang meron pa sa pinakabundok, meron pa palang mas mahirap pa sa amin. So, itong pangalawa, malupit 'to. Mas ano din, talagang kung nakapanood kayo nito, si Daddy Frankie. Si Daddy Frankie talaga guys, grabe. Ang daming napagaling. Yan, ito yung ano kay Daddy Frankie. Ito din yung hinahangaan ko sa kanya dahil ang daming mga nawala sa katinuan na dinala niya sa shelter at gumaling. Yung latest lang ngayon si Kuya Oliver. Si Kuya Oliver ay parang nung nakita natin siya na nasa kulungan, parang wala ng pag-asang gumaling. Pero pagdating kay Daddy Frankie at sa tulong ng mga tao ay talagang ngayon ay unti-unti nang nakakalakad. So maraming nawala sa katinuan na kaya ni Daddy Frankie na talagang bigyan niya ng atensyon, ipapagamot para bumalik sa katinuan yung mga kaisipan nila. 'Di ba? Yun pa basta marami guys. Kung nakapanood kayo, ang daming napagaling ni Daddy Frankie. Ang dami niyang natulungan. Kasi yun ba guys, yung makikita natin ba nga, yung totoo talagang tulong ay nagbubunga talaga. So, congratulations talaga kay Daddy Frankie dahil
ang dami mong napagaling, ang dami mong nabigyan ng tulong. Kung hindi nyo kilala si Daddy Frankie sa mga nakapanood nito, lahat ng mga link nila sa YouTube channel nila ang ibababa natin dyan para mapanood ninyo kung bakit sila talaga yung napili ko na sinusuportahan ko. Dahil doon ko talaga na-touch ako doon dahil yung puso ko kasi guys, malapit sa mga senior at sa mga bata. So, pag nakita ako kasi na may mga senior at tinutulungan si Daddy Frankie, mapaano ako sa Panginoon na salamat Panginoon dahil meron kang pinadalang isang Daddy Frankie na handang tumulong sa mga taong yan na ah, ano pa, gusto pang magtagal dito sa mundong ibabaw. At ito na nga guys, ang pang-tatlo. Alam kong kilala niyo to. Alam kong minahal natin to ng todo at sinuportahan natin ito ng todo. At alam kong marami sa inyo na nakasubscribe dito sa channel na to ay mga supporters niya. So, walang iba kundi ang ating Tatay Tikram, no? Pambansang Tatay Tikram natin. So, way back 2018 na nanood ako sa mga vlog ni Tatay Tikram noong nag-cover siya sa mga project ni Mayor Isko Moreno. Tapos meron siyang mga natulungan na senior at yung mga nasa kalye na gustong umuwi ng probinsya at walang kakayahan. So, tinulungan nila para makauwi. At doon talaga yung tudong suporta ko sa kanya nung na-discover nila si Dave sa Divisoria na nung namalingki sila doon para dalhin doon sa ano ba, yung pumutok na bulkan 2019. So, doon, grabe wala akong excuse doon sa mga videos ni Tatay Tekram na ina-upload. Kasi sunod-sunod na yun eh, nung si Dave, tapos si Luis, dumating si Luis, si Nanay Luz, si Melvin, si Jason, lahat ng ano, at saka Bibi Vincent pa pala. Doon talaga guys, kasi sinabi ko na nga sa inyo, yung puso ko ay malapit sa mga senior at sa mga bata. So, pagdating sa mga bata na tutulungan ni Tatay Tikram, sobrang lambot ang puso ko diyan. Full full support ako diyan. At pagdating din naman sa mga senior, full support ako diyan. Kaya gano'n na lang ko na lang sinuportahan si Tatay Tikram na halos lahat ng upload niya na tuwing nagpa-pop up na uploaded na yung videos niya ay talagang minsan nag-aaway pa kami ng girlfriend ko dahil nag-uusap kami tas nag-pop up yung kuan ba, uploaded na yung videos lalo na kay Dave. Pag Dave yung videos, talagang ano ko yan, kay Dave, kay Vincent, basta yung mga talagang ano ba, kailangan magandang panoorin. Kinakat ko yung tawag namin para lang manood ako sa mga videos. Ganun ako kasuporta ni Tatay Tikram. Hanggat nung ano, hanggang ngayon, yung suporta ko sa kanya parang mas lumalim. Tikram, simula 2019 ang sunod-sunod talagang suporta ko sa kanya. Kaya isa siya, kasama siya dito, tatlo sila na parang kung sasabihin ay panalo sila sa puso natin dahil doon natin nakikita yung totoong pagmamahal nila sa mga tinutulungan nila. Kasi maraming iba magsasabi diyan na si ano di ay si ano. Alam nyo guys, bawat isa sa atin ay meron tayong tinatawag na ano, magkakaiba yung gusto natin sa isang tao. So, yung iba, siguro hindi 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 talaga ano ba, may kulang ganyan, parang nakukulangan ako ganito. Pero eto talagang tatlo, dito ko talaga natudo yung full support ko sa ano. Pero thank you talaga din sa lahat ng mga nag-charity vlog, sa lahat ng mga charity vloggers dahil malaking tulong sila sa ating ano, sa ating mga kababayan na nangangailangan. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. So, yun lang guys ang ating may update kung bakit sila lang tatlo. Parang sa puso natin sila lang yung silang tatlo yung nag-top 3. Kaya sila muna tatlo ang ating ibo-broadcast dito. So, malay mo meron pa tayong ibo-broadcast next month or
kailan ba, basta ito muna ngayon dahil ito yung nakasama sa recap ni YouTube. Kaya nilalabas ko dito na, "Ay, ito pala yung mga taong ano, ito pala yung pinapanood ko palagi." So yun, yan sila guys at yan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Bye.